Welcome back sa Tagalog Drama Recap. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang isang drama at aksyon na pelikula na pinamagatang The Karate Kid na inilabas noong 1984. Spoilers ahead, watch out and take care. Si Daniel LaRusso ay isang teenager na lumipat mula New Jersey patungong Los Angeles pagkatapos makakuha ng bagong trabaho ang kanyang ina na si Lucille doon. Nasira ang gripo sa kanilang bagong apartment at pinuntahan ni Daniel ang maintenance man na si Mr. Miyagi na nagtatangkang manghuli ng langaw gamit ang chopsticks. Tiniyak niya sa kanya na makakamit niya ito sa tamang panahon. Isang bagong kaibigan ang nag-imbita kay Daniel sa isang beach party kung saan nakilala niya si Ali Mills. Sina Johnny Lawrence at ang kanyang mga kaibigan na sina Tommy at Bobby ay sumugod sa party. Nakipagtalo si Johnny kay Ali na dati niyang kasintahan. Sinira niya ang kanilang stereo at tumayo si Daniel para kay Ali. Marunong si Johnny sa martial arts at binugbog niya si Daniel sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng black eye. Sinubukang itago ni Daniel ang pinsala sa mata mula kay Lucille sa pamamagitan ng pagsusuot ng salaming pang-araw sa paaralan. Nang mabigo ito, nagsinungaling siya at sinabi sa kanya na nahulog siya sa kanyang bisikleta. Si Daniel ay nakatanggap ng higit pang kahihiyan sa panahon ng tryout sa soccer sa kanyang bagong paaralan. Nang si Bobby ang humarap kay Daniel ay nadulas siya, na nag-udyok kay Daniel na hawakan siya at sinuntok siya sa kanyang mukha na nagpatalsik sa kanya mula sa laro. Bagamat may ilang pangunahing kaalaman si Daniel sa martial arts dahil sa pag-aaral niya ng self-defense para sa sarili, nagpasya siyang kailangan niyang mag-practice. Habang nag-eehersisyo siya, pumasok si Miyagi para ayusin ang gripo. Nagtanong din siya kung paano nahulog si Daniel sa isang bisikleta na hindi nagtamo ng anumang pinsala sa kanyang braso. Nang pumunta si Daniel sa kanyang ina na si Lucille para sa tanghalian, napansin niya ang isang karate school, ang Cobra Kai Dojo, sa tapat ng restaurant at nagpasyang tingnan ito. Ang sensei ng dojo, na dating isang Vietnam Special Forces veteran na si John Kreese, ang nagpapatakbo ng dojo na parang bootcamp na nagtatanim sa kanyang mga estudyante ng isang draconian philosophy na tinatawag na The Way of the Fist na nagbibigay diin sa kalupitan, kabangisan, at kawalang awa. Nang makita niya doon si Johnny, agad siyang umalis. Habang nakasakay sa kanyang bisikleta pauwi ng gabing iyon, si Johnny at ang kanyang mga kaibigan ay ginit-git si Daniel sa kanilang mga motor, dahilan upang siya ay mahulog sa isang burol. Si Daniel ay bahagyang nasugatan kumpara sa kanyang pagkapahiya. Pagdating sa bahay, nakita siya ni Lucille na itinapon ang kanyang nasirang bike sa isang basurahan. Si Daniel, na nagagalit sa kung paano nag-ambala ang kanyang buhay sa paglipat, ay nagsabi sa kanyang ina na gusto niyang bumalik sa New Jersey. Habang naglalakad sila palayo, lumabas si Miyagi mula sa kanyang pagawaan na narinig ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan, nakita ni Daniel ang kanyang bisikleta sa labas ng bahay at maayos na ito. Pumunta siya sa pagawaan ni Miyagi at nalaman niyang siya ang nag-ayos nito para sa kanya. Parehong pinalamutian ni Ali at Johnny ang gymnasium ng paaralan para sa nalalapit na Halloween dance. Gayunpaman, pinili ni Daniel na huwag dumalo. Nang tanungin siya ni Miyagi kung bakit, sinabi ni Daniel na wala siyang costume. Naramdaman ni Miyagi na si Daniel ay walang kumpiyansa sa kanyang sarili at gumawa siya ng costume para kay Daniel na binubuo ng showerhead at kurtina. Dumating si Daniel sa paaralan at nakipagkita kay Ali, sumayaw sandali kasama niya. Binasag ng isang prankster sa sayaw ang isang hilaw na itlog sa ulo ni Daniel at pumunta siya sa banyo upang maglinis. Si Johnny ay nasa isa sa mga stall, nakasuot ng parang kalansay na humihit-hit ng joint ng marijuana. Si Daniel ay gumawa ng kalokohan, nag-iwan ng hose sa ibabaw ni Johnny at binuksan ang tubig. Nagmamadaling lumabas ng banyo si Johnny na hinahabol si Daniel. Sandali silang pinatigil ni Ali sa pamamagitan ng pagtisod kay Johnny at bumagsak ang lahat ng iba pang Cobra Kai sa sahig. Si Daniel ay nagmamadaling lumabas ng paaralan at muntik nang makarating sa bakod ng kanyang tahanan nang mahuli siya ng mga Cobra Kai at sinimulan siyang bugbugin. Sumisigaw tungkol sa kung paano karapat-dapat na magpakita ng kawalang awa, si Johnny ay naghanda para sa isang brutal na sipa, ngunit hindi tumama nang lumitaw si Miyagi at itinulak si Daniel. Madaling natalo ni Miyagi ang mga Cobra Kai, iniwan silang lahat sa lupa na namimilipit sa sakit. Dinala ni Miyagi si Daniel sa kanyang pagawaan at inalagaan siya. Si Daniel ay namangha sa husay ni Miyagi sa karate at hiniling niya kay Miyagi na turuan siya. Binanggit ni Miyagi na ang problema ng mga estudyante ng Cobra Kai ay hindi sa sarili nilang kagagawan, kundi nasa kanilang guro.
Iminungkahi ni Miyagi na kausapin ni Daniel ang kanilang guro. Tumanggi si Daniel sa pag-aakalang mabubugbog na naman siya. Si Miyagi ay nag-aatubili na makisali, ngunit pumayag na turuan si Daniel at pumayag din na sumama sa kanya sa Cobra Kai at makipag-usap kay Chris. Sa Cobra Kai Dojo kinabukasan, pinanood ni na Daniel at Miyagi si Chris na nagtuturo sa kanyang mga mag-aaral na ang isang kaaway ay isa ring kalaban at hindi nararapat na pakitaan ng awa. Pinutol ni Chris ang kanyang klase at hinarap ang mga bisita. Nanunuya si Chris sa kahilingan ni Miyagi na pabayaan ng kanyang mga estudyante si Daniel at inutusan si Daniel na labanan si Johnny. Nais ni Miyagi na maging higit pa ang posibilidad para kay Daniel at iminungkahi na magtuos sina Daniel at ang Cobra Kai sa All Valley Karate Tournament na isasagawa sa susunod na ilang linggo. Nagustuhan ni Chris ang hamon at sumang-ayon siya. Pumayag si Chris na pigilan ang kanyang mga mag-aaral mula sa panggugulo kay Daniel, ngunit sinabi na kung si Daniel ay hindi dumating doon, ang kanilang panggugulo ay magpapatuloy, kung saan ay kabilang si Miyagi. Dinala ni Miyagi si Daniel sa kanyang tahanan upang simulan ang kanyang pagsasanay. Sa harap ng bahay ay isang dosenang classic American cars. Sinabi ni Miyagi kay Daniel na tuturuan niya siya at ayaw niyang tinatanong ng kanyang estudyante ang kanyang pamamaraan. Nang pumayag si Daniel, binigyan ni Miyagi si Daniel ng isang sponge at inutusan siyang hugasan at i-wax ang lahat ng sasakyan. Ang mga tagubili ni Miyagi ay napakatiyak, gagamitin lamang ni Daniel ang sponge at waxing na tela sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga kamay at braso sa malalaking bilog. Humihinga rin siya ng malalim sa ilong at nilalabas sa bibig. Sa sumunod na mga linggo, binigyan ni Miyagi si Daniel ng karagdagang mga gawaing dapat tapusin na may katulad ng mga tagubilin sa pamamaraan, pagpapakinis ng isang walkway sa paligid ng likod bahay ni Miyagi, pagstain sa bakod na nakapaligid sa kanyang ari-arian, at pagpinta ng kanyang bahay. Sa bawat bagong gawain, lumalaki ang pagkabigo ni Daniel dahil sa kakulangan ng anumang pagsasanay sa karate, at bihira lang siyang puriin ni Miyagi sa kanyang trabaho. Isang gabi, matapos ang pagpipinta ng bahay ni Miyagi, ipinahayag ni Daniel ang kanyang pagkadismaya sa kanyang guro. Sinabihan ni Miyagi si Daniel na ipakita sa kanya kung paano niya hinugasan at pinakintab ang mga sasakyan. Nang sabihin sa kanya ni Daniel na masakit ang kanyang balikat, gumamit si Miyagi ng acupressure upang maibsan ang tensyon at inutusan si Daniel na ipakita sa kanya ang mga galaw na ginamit niya sa paggawa ng mga gawaing bahay. Mabilis na napagtanto ni Daniel na ang mga gawaing bahay ay bahagi rin ng pagsasanay ng mga galaw na self-defense at mga pagsasanay upang lumakas ang pangangatawan, mabilis na pagkilos, at wastong mga diskarte sa paghinga. Makalipas ang ilang minutong pag-e-ensayo, biglang sumuntok at sumipa si Miyagi kay Daniel na lahat ay madaling na-block ni Daniel. Ipinakita rin ni Miyagi kay Daniel kung paano yumuko sa kanyang kalaban, tiniyak na nakatingin si Daniel sa mata ng kanyang kalaban para sa self-defense habang ipinapakita ang paggalang sa kalaban. Si Daniel ay pupunta sa kanyang unang opisyal na date kasama si Ali. Pagdating niya sa bahay ni Ali, na inihatid ni Lucille sa kotse, nalaman niyang medyo mayaman ang mga magulang nito at nakatira sa Beverly Hills. Kinakabahan at nahihiya si Daniel, lalo na nang ayaw mag-start ang sasakyan ni Lucille at kinailangan nilang itulak ito para mag-start. Gayunpaman, ang pakikipag-date kay Ali ay talagang masaya at ang kanyang kahihiyan ay natunaw. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy si Miyagi sa pagtuturo kay Daniel ng kanyang mga diskarte ng self-defense at natutunan ang pagbalanse ng katawan sa pamamagitan ng pagtayo sa dalampasigan at pagsisikap na manatiling nakatayo laban sa malalakas na alon ng karagatan. Pag-ahon ni Daniel sa tubig, nakita niya si Miyagi na nakatayo sa poste sa dalampasigan. Si Miyagi ay nagsasanay ng isang galaw kung saan itinataas niya ang kanyang mga braso at isang paa, ngunit sumisipa gamit ang kabilang paa. Nang tanungin siya ni Daniel kung ano ang galaw na iyon, tinawag ito ni Miyagi bilang crane technique at sinabing kung ito ay magagawa ng tama, hindi ito magagawang depensahan ng kalaban. Hiniling ni Ali kay Daniel na makipagkita sa kanya para sa isa pang date. Pumunta si Daniel sa country club ng mga magulang ni Ali, kung saan nakita niya si Ali na sumasayaw kasama si Johnny. Nang makita ni Johnny si Daniel, pinilit niyang halikan si Ali. Si Daniel, na napahiya, ay umalis at nabangga ang isang waiter na nagtapon ng isang tray ng pagkain sa kanya at tinawanan ng lahat ng nakakita sa aksidente. Si Ali, na galit, ay sinuntok si Johnny at umalis na hindi nakita ni Daniel ang nangyari.
Kalaunan ng gabing iyon, sa bahay ni Miyagi, nakita siya ni Daniel na lasing at nakasuot ng uniforme ng sarhento ng army. Ipinakita ni Miyagi kay Daniel ang larawan ng kanyang yumaong asawa at nakipag-toast kay Daniel kasama niya. Pagkaraan ng ilang minuto, nawalan ng malay si Miyagi sa kanyang kama at tinakpan siya ni Daniel ng kumot. Nakahanap si Daniel ng isang dokumento ng army na nagsasabi na ang asawa at anak ni Miyagi ay namatay sa panganganak sa Manzanar Relocation Camp para sa mga Japanese American sa California. Natuklasan din ni Daniel na si Miyagi ay isang bayani ng digmaan na ginawaran ng Congressional Medal of Honor. Bago umalis, yumuko si Daniel sa kanyang guro. Lumipas ang maraming oras at patuloy na nagsasanay si Daniel, kadalasang nag-iisa. Nagsasanay din siya ng crane kick ni Miyagi sa dalampasigan. Tinuturuan din ni Miyagi si Daniel kung paano sumuntok, marahas na sinaway si Daniel nang magsimulang magluko ang bata. Dumating ang ika-16 na kaarawan ni Daniel at mayroon siyang cake at ice cream kasama si Miyagi. Nakapasa na rin siya sa kanyang driving lesson. Binigyan ni Miyagi si Daniel ng isang Japanese na damit na may burden na puno ng bonsai na natahi sa likod. Ang isa pang regalo ni Miyagi ay isa sa mga kotseng pinahugasan at pinawax niya kay Daniel, isang dilaw na 1948 Ford Super Deluxe. Sinabi niya kay Daniel na lumabas at hanapin ang balanse sa kanyang buhay, na pagtanto na mayroon siyang kumpiyansa na ituloy ang kanyang relasyon kay Ali. Nagmaneho si Daniel sa isang lokal na tambayan at nahanap si Ali na nagbabalak na tanungin siya tungkol sa paghalik kay Johnny. Kadalasan ay hindi niya siya pinapansin, hanggang sa ipaliwanag ng kaibigan ni Ali na si Susan na hinalikan siya ni Johnny para lang ipahiya si Daniel at nasaktan ni Ali ang kanyang kamay nang sinuntok niya si Johnny dahil sa paglabag na iyon. Humingi ng tawad si Daniel kay Ali at tinanggap naman niya. Inihatid niya siya sa kanyang bagong sasakyan para magmaneho. Sa araw ng paligsahan, sina Ali at Lucille ang sumama sa kanya. Sa registration desk, itinanong ng opisyal kung anong antas ng sinturon ang natamo ni Daniel. Sinabi ni Miyagi sa opisyal na si Daniel ay isang black belter at palihim na ninakaw ang sinturon ng opisyal mula sa kanyang bag na nakalagay sa tabi ng mesa at ibinigay ito kay Ali. Sa locker room, habang nagbibihis, si Daniel ay nakaharap ng ilan sa mga Cobra Kai na pinamumunuan ni Dutch. Sa kabutihang palad ay pinalabas sila ng referee. Sa ring ng tournament, tinalo ni Daniel ang kanyang unang kalaban. Siya ay patuloy na sumusulong, na labis na ikinagulat ng lahat. Sa mas matataas na antas, hinarap ni Daniel ang ilang Cobra Kai. Nang matalo ni Daniel si Tommy at Dutch, inutusan ni Chris si Bobby na gumamit ng ilegal na sipa para sadyang mapinsala ang tuhod ni Daniel at mawala siya sa kompetisyon. Bagamat naiinis, sumunod si Bobby at malubhang nasaktan si Daniel habang nadiskwalipika sa proseso. Dinala si Daniel sa locker room kung saan sinabihan siya ng isang medic na hindi siya dapat magpatuloy sa kompetisyon. Nawasak si Daniel, ngunit sina Ali, Lucille, at Miyagi, lahat ay nagsabi sa kanya na napatunayan na niya ang kanyang punto at hindi na kailangan ang karagdagang pakikipaglaban. Gayunpaman, pagkatapos na ang parehong babae ay lumabas, hiniling ni Daniel kay Miyagi na gamitin ang acupressure upang pagalingin ang kanyang tuhod, tulad ng ginawa niya sa kanyang balikat habang nagsasanay. Bagamat sa una ay inulit ni Miyagi ang mga komento ni Lucille, na si Daniel ay wala nang dapat patunayan, iginiit ni Daniel na hinding-hindi niya makakamit ang balanse ng kanyang buhay, kung alam niyang ang mga nambubuli sa kanya ay natalo siya ng napakadali. Pumayag si Miyagi at bahagyang pinagaling ang binti ni Daniel. Bumalik si Daniel sa ring, nang malapit ng gawaran si Johnny bilang panalo sa tournament dahil hindi makakapagpatuloy si Daniel. Sa simula ng laban, nangangailangan ng 3 contact point upang manalo, at pagkatapos ng ilang tense na round, ang score ay nagpantay sa 2 bawat isa. Sinubukan ni Daniel na sumipa ng mataas, ngunit nahuli ni Johnny, na sa ilalim ng utos ni Chris, ay pinatamaan ng siko ang dating napinsalang tuhod ni Daniel. Si Daniel, sa kabila ng sakit, ay hindi nagpapigil at tumayo para sa huling round. Ginawa niya ang pose ng crane technique, at sa pag-aproba ng tingin mula kay Miyagi, hinintay si Johnny na kumilos. Sinipa ni Daniel ang kanyang kabilang paa at tumama sa baba ni Johnny na umiskor ng 3 puntos at napanalunan ang laban. Habang pinapasan siya sa balikat ng iba pang mga kalahok, binati siya ni Johnny at binigay sa kanya ang tropeyo ng kampyonato. Ipinagdiriwang ni Daniel ang kanyang tagumpay at nakita niya si Miyagi na bahagyang nakangiti. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe.
pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.